So, hello guys, what's up? It's me again. Just me, yung mga minamahal, pasensya na. Natatawa kasi ako. Tingnan nyo yung statement ni Sarah. Grabe ba? Mga minamahal. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin. Ay, grabe ba? Itong lihis issue na ginagawa ni Sara Duterte. Alright, basahin muna natin to . Sabi ni Sara Duterte, isa lang naman ang gustong pumatay sa akin. Si Martin Romualdez. And I don't think gagawin niya yan dito sa loob ng House of Representative. Gagawin niya yan doon sa labas. Dok, gising na siya, Dok. Dok, injectionan nyo na, Dok. Gising ng ating VP. Diyos mio, mga minamahal, I cannot. Alam nyo, itong si House Speaker Martin Romualdez, once in a blue moon nga lang yan magsalita. Pansin nyo, kahit ang daming ad hominem na ginagawa ni Vice President Sara Duterte dito kay House Speaker Martin Romualdez, never yang nagsasalita ng masama or nakakasakit kay Sara Duterte. Well, yung naging statement nung nakaraang araw ni House Speaker Martin Romualdez, sabi ko na nga ba mga minamahal, ay talagang magiging meaningful yan sa kanya kasi truth really hurts. 'Di ba? Kasi ano yung sabi ni House Speaker? Ang sabi mga minamahal ni House Speaker Martin Romualdez, basahin natin di dapat siyang sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explika dahil lahat ng opisyalis niya, siya lang yata yung may alam kung ano yung nangyayari dyan sa mga pondo kaya dapat siya ang mag-explika. Huwag niyang ibigay sa mga officials niya, sa OVP at DepEd, sana lang magsalita siya. So sa madaling sabi mga minamahal, nung tinanong, itong si House Speaker Martin Romualdez, diretsahan niyang sinagot, punto por punto. And mga minamahal, minsan ko lang tong marinig, si Speaker na magsalita at sumagot patungkol nga po kay Sara Duterte na mga issue. Ngayon, masyadong complicated. At tama nga naman, kahit ako, agree ako sa sinabi ni House Speaker na dapat lang naman talagang dumalo, dapat lang naman talagang umattend, dapat lang naman talagang magsalita itong si Sara Duterte patungkol sa mga issue ipinupukol sa kanya. 'Di ba? Totoo yan. Kung gusto niyang matigil na to, kasi sabi niya pa nga, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, may sakit, hindi daw nakakatulog, may anxiety, depression, yung kanyang mga staff. Alam mo naman palang may anxiety na, may depression na, bakit hindi mo na lang tapusin itong kabalbalan na sinimulan ninyo? Diba? Sagutin mo sino si Kokoy Villamin, sagutin mo sino si Mary Grace Piatos, saan napunta yung confidential funds, ano yung pinaglaanan nito, bakit ganito yung perma. Mag-oath ka. Diba? Alam nyo na, I did something kay Sara, no? Pag hindi pinapapunta, pumupunta. Diba? Tapos pag hindi pag pinapapunta, hindi naman pumupunta. Tingnan nyo doon sa House Quad Committee. Hindi siya pinapapunta, pumunta. 'Di ba? Nung pinapapunta naman siya sa public accountability, hindi naman pumunta. May saltik ba? Tapos ngayon na nagsalita, itong si House Speaker Martin Romualdez, ang hanas niya mga minamahal. Ano daw? Pinagbabalakan daw siya ni House Speaker Martin Romualdez na itigibumbum. Hindi ko talaga makuha mga minamahal sa totoo lang, to be honest yung gustong ipunto ni Sara Duterte dito. Hindi ko magets kasi alam nyo, it is another form of diversionary tactics. Remember, nung pumunta si Sara Duterte doon sa Germany, 'di ba? Binabagyo tayo noon. Pumunta siya sa Germany for a concert ni Taylor Swift. 'Di ba? Bago siya pumunta doon, gumawa ng issue.
about sa security kay Marbil. Tinira niya si Marbil, di ba? Para kahit pumunta siya ng ibang bansa, mayroong isyong pag-uusapan at matabunan yung issue niya. And then, nung bumalik siya, ano yung ginawa ni Sara Duterte? Gumawa din ng issue. Filipinos deserves better. Yan yung issue niya. Nung napag-usapan naman yung patungkol sa 125 million confidential funds niya, mga minamahal, imbes na sagutin yung issue, saan napunta yung 16 million safe houses, bakit umabot ng 10 million yung travel ninyo, para saan tong youth summit na 15 million, bakit hindi ibinawas sa DepEd, bakit sa military, binawas niyan. Imbes na sagutin yung issue, nagpa-press con. Ano yung sinabi ni Sara Duterte? Ang sabi niya, one of these days, huhukayin niya si FEM, itatapon niya sa West Philippine Sea. Yan yung bukang bibig ni Sara. Pangalawa, kung bibigyan niya daw ng rating si PBBM, out of 10, bibigyan niya ng 1%. Yan yung sabi niya. And then yung dahil lang sa relo, gusto niyang, putulan, beheaded, itong si PBBM. Nakikita nyo, all of this, mga minamahal, na mga kinikilos niya, it is a form of diversionary tactics. Katulad nito, pinapasagot sa issue, ngayon gumawa ng issue. Instead na sagutin yung mga tanong na mga questionable na gustong marinig ng taong bayan for transparency and accountability. Ang issue niya, gusto daw po siyang kitilin ni House Speaker Martin Romualdez. Mga minamahal, gusto ka palang kitilin ni House Speaker Martin Romualdez, bakit nag-aaya ka pang mag-jogging sa batasan? Kung gusto kang kitilin, hindi ka ba nag-iisip? Oo, mga minamahal, may request siya na gusto niyang mag-jogging doon sa batasan. Tapos, kung gusto kang kitilan ng buhay ni House Speaker at nasa-sense mo na yon, bakit nandyan ka pa sa batasan? Binigyan ka ng sandamakmak na security. 'Di ba? Nakaabala ka na. So, Sara naman, hindi ko alam kung, ano yung pumapasok sa isip, sa guni-guni, parang may hallucination, napaparanoid, mayroong narcissistic disorders, na ay, Jude, sakit itong ating vice presidente, and she is not capable to be a vice president as of the moment, mga minamahal, kasi nakikitaan na natin ng sinyalis na ay na Jude, some things, meron na siyang kakaiba sa kanyang kinikilos na hindi na to tama. Grabe na yung hallucination niya, yung pagka-obsess niya dito kay House Speaker Martin Romualdez, na lahat na lang ng sisi kay PBBM, kay House Speaker, kung hindi man kay House Speaker, kay F. Elisa. Pansin niyo yun? Mga minamahal, lang dahil lang sa sagot ni House Speaker. Siguro dito siya natamaan sa sagot ni House Speaker. Pakinggan natin Ano po? Si VP Sara was asked, ano po yung biggest challenge para sa inyo ngayon? And she answered, sabi niya, naawa daw po siya sa mga OVP officials niya, lalo na po doon sa ongoing hearing ng good government, dahil nadadamay daw po sila. Di dapat dapat na siya sumipot at mag-oath at mag-salita at mag-explica kasi lahat ng mga opisyalis niya, siya lang yata may alam kung ano nangyari sa mga pondo kaya dapat siya lang mag-explica. Huwag na lang yung bigay sa mga officials ng OVP o sa DepEd. Siya na lang magsalita. Yun na lang po. Diba? Ang linaw, ang ayos ng paglalathala ni House Speaker Martin Romualdez. Hindi naman siya directly na tinira doon. Ang sabi lang, parang ikaw yung may alam kasi lahat naman ng staff niya. So matotal mga minamahal, laging sinasabi, wala kaming alam, I refuse to answer that. Diba? Total yun yung laging sinasabi ng kanyang mga kasamahan. So, baka posibleng walang alam or tinatago lang yung katotohanan, we do not know. Pero yung punto dito, kung walang alam yung mga kasamahan mo, then, ikaw yung may alam. So, ikaw yung dapat na magsalita. VP.
Pero instead na magsalita ka at sagutin yung mga issue, gumagawa ka ng another form of diversionary tactics nang akala mo hindi na sa amin bago. Kasi gusto niya mga minamahal, meron na namang pag-usapang bago. Ganon ang ating vice-presidente. Gusto niyang ilihis yung issue, wait lang, gusto niyang ilihis mga minamahal yung issue sa totoong issue. Kaya yung sising niya at the end of the day, dito kay House Speaker Martin Romualdez, oops, baka naging issue din kay Vice President mga minamahal yung pagpatay ng ilaw doon sa kamera. Kasi 'di ba merong balita mga minamahal na pinatay yung ilaw doon sa kamera. Gawa nga po mga minamahal ng meron silang batas na energy saving policy. Ito yung balita para mas klarado. Nasaan na ba 'yon mga minamahal? Yung balitang pinapatay yung ilaw. Wait lang ha. Wait lang. So, kinat ko pa talaga yung vlogs ko ha, para dito sa pinatayang ilaw na to. Tingnan nyo ha. Wait lang, mga minamahal. Ay oras ding nawala ng aircon at kuryente ang bise dahil nagpapatay ng ilaw ang kamera sa hating gabi. 8 o'clock, the Vice President, security team remained locked inside the room 304. At 10:53, we noticed the Vice President together with entourage left the room of the Honorable Pulong Duterte, and we followed her all the way to the detention facility. See? So mga minamahal, siguro one of the reason din yun, siguro kaya napag-isipan ni Sara Duterte na siya ay kikitilin ni House Speaker Martin Romualdez, it is that because pinatayan ng ilaw, pinatayan ng aircon. Sino ka ba? Choice mong pumunta dyan sa kamera. Choice mong magpaka-hero dahil una, napasubo ka na dahil nangako ka na kapag na-detain yung mga kasamahan mo ay sasama ka. In the first place, mga minamahal, napasubo na yan itong si Sara Duterte. Kasi sila yung tipo ng tao na mahilig mangako, pero hindi naman marunong tumupad. Ano yung mga pangako nila noon? Yung war on drugs ng kanyang ama, 6 months, mauubos na. Jet ski, pupunta sa West Philippine Sea, magtitirik ng bandila, ilalagay yung bandila ng Pilipinas, hindi naman natupad. Si Sara Duterte, ganun din. 'Di ba? Ang dami niyang mga pangako, pero halos lahat pako. So ngayon, mahirap naman ata mga minamahal na paulit-ulit niyang sinambit, paulit-ulit niyang sinabi na sasamahan niya yung kanyang mga kasamahan, tapos hindi niya gagawin. Napasubo na talaga, in the first place, mga minamahal, itong si Sara Duterte. And bukod pa dun, kasi nakita nyo naman na ikinanta na siya ni Zulaika once. Diba? Yung patungkol sa sinulat na letter ni Zulaika doon sa COA para hindi ibigay yung mga dokumento doon sa Congress. Yung Congress, paulit-ulit kong sasabihin, mayroon nga yung oversight function. Hindi lang yan in aid of legislation, hindi lang yan sa pagsasabina. Meron din silang oversight function na kaya nilang i-overlook yung mga anomalya sa ahensya na yan, lalo pat mayroon silang kapangyarihang oversight function. So sa madaling sabi mga minamahal, itong si Sara Duterte, I think natatakot na din ata siya baka ikanta or baka may maisiwalat pa. Kasi isipin nyo mga minamahal kung ako, tapos lahat tayo magkakasama tayo, 'di ba? Gumawa ng isang kabalbalan. Involved ka, ganyan-ganyan. Tapos eventually, ikaw masaya ka doon sa labas habang kami nagsasuffer. 'Di ba? So, habang nakikita ka naming masaya, kami nagsasuffer, papayag kami na gano'n, lahat tayo para-paras tayo ng ginawa. So, hindi malabo mga minamahal na baka ikanta itong si Sara Duterte. So, habang matagal pa, pinigilan niya na. Tapos may plano pa nga daw siya mga minamahal na mag-New Year. Oo, yan yung sabi ni Sara Duterte, mag-New Year daw po siya mga minamahal dyan sa kamera. 'Di ba? Sa opisina ng kanyang kapatid. Ako natatawa na lang talaga ako sa mga ginagawang desisyon ni Sara Duterte na parang tila baga, I don't know kung pinag-iisipan niya ba to or dahil dala lang din ng kahambugan. Kasi yung ugali ni Sara at ugali ng kanyang aba, hindi nagkakalayo.
mga minamahal, yung ugali ni former President Duterte, mahambog. Ganon din si Sara, tingnan nyo, sa sobrang paghahambog ng kanyang ama, nalalaglag siya sa sarili niyang mga desisyon. O, kagaya ng uminit siya kay Risa Ontiveros, kaya inamin niya na may DDS. 'Di ba? Nalaman din natin, mga minamahal, na mayroong reward money dahil din sa kanyang kahambugan doon sa Congress. So, sa madaling sabi, mga minamahal, itong si Sara at itong kanyang ama ay talagang may similarities nga. Very aggressive, very harmful, very violent, very exaggerated silang mag-ama. So, kaya nga natatawa ako dito kay Sara na bakit ganun? 'Di ba? Nakakaloka. Ngayon na ipit na siya, ang sisi kay speaker. Kaya nga ako kanina nung nakita ko tong balitang to, tawang-tawa ako kasi ay, ito na naman siya. Ito na naman siya sa kanyang hallucinations. Ito na naman siya sa kanyang guni-guni. Nandito na naman siya sa kanyang taktika ng akala niya ay hindi na namin basa. Basang-basa na naman yung pagkatao ni Sara. So mga minamahal, sa madaling sabi, hindi na kami tinatablan ng ganyang issue ni Sara Duterte. Pinagtatatawanan na lang namin yan. Kaloka. Ay, Diyos ko. Basahin natin yung mga komento ng mga Pilipino. Sabi dito, mga minamahal ni sino ba ito nag-comment dito? Sabi ni Julian Born, Duterte talaga style niya. Sabi ni Aurelio Garcia, hallucinating, paranoid, mag-ama nga. Talagang totoong magkasabihan, hindi magbubunga ang santol ng mangga. Tunay na manggagamit. Sabi ni Ismael, nalisuan na. Si Alvin Senior, nabuang na. Hindi ka ba nahiya, Sara Duterte, na mismong dignity mo, sarili mo, sinisira mo? Diba? Sa mga ganyang statement na binibitawan mo. Tapos magagalit ka, sasabihin mo, pinopolitika ka, sinisira ka, dinidisturb ka, kina-character assassinate ka. In the first place, we don't need na siraan ka or to do such a character destabilization or plot. Kasi in the first place, ikaw yung sumisira sa sarili mo. Ikaw yung sumisira sa imahe mo. Diba? Hindi na namin kailangang sirain ang isang taong sira na. Mga minamahal, alam nyo yan. Ang daming kabalbala na ginagawa ni Sara Duterte. Nakasira-sira na siya yung nagde-decide. So, paano ka namin sisirain? Kung sira ka na. Doon pa lang sa ginawa mong pagtatanggol sa isang rapist, di umano. Babae ka? Pinagtatanggol mo ang isang rapist na ikaw na mismo yung nagsabi na biktima ka ng rape? Tapos ipagtatanggol mo ang isang rapist? Yun. Nakakatawa mong isipin pero wala. Ganun eh. Tapos sabi niya pa, mga minamahal, si Kibuloy daw ay kinuha na daw ng langit. My God. Hindi ko alam kung ano yung pumapasok sa sentido ko ng ating Vice Presidente pero isa lang talaga nakikita ko. Mukhang may something nga. At totoo yung sinasabi ng mga psychologist na mayroong mental health disorder itong ating Vice Presidente. I don't know kung mag-a-agree kayo sa akin, pero I think dapat magpa-check up din, no? Itong si Sara Duterte, siya na din mismo yung nagkahamon noon, di ba? Na willing siyang magpa-test. Ginawa niya ba? Hindi. Puro lang salita. Willing daw pong magpa-psychological test itong si Sara, yung magpa-injection, ganyan-ganyan, para malaman kung may sira ba siya sa utak. Ginawa niya ba? Hindi, puro lang siya salita. Diba? Ang lakas nilang maghamon, magpa-drug test daw, ganyan-ganyan. Sino Rales nagpa-drug test na, diba? Yung mga kongresista dyan, ang iba nagpa-drug test na, si Sara wala pa din. Kasi sa totoo lang, magaling lang talaga silang magsalita. Pero hindi marunong gumawa. Hindi marunong kumilos. Kaloka. Ay. Kayo mga minamahal, ano yung masasabi ninyo dito sa binitawang statement ng ating Vice Presidente?
Ay, ang hirap ipagtanggol ng ating VP. Mga minamahal, malakas talaga yung tama. Talagang kinakatok siya ng kanyang sakit for this moment. Sinisisi na naman si Romualdez. Wala eh. Gigil na gigil. Sino ba naman talaga, mga minamahal, truth really hurts. You know that. Masakit nga naman talagang masampal ng katotohanan na alam mo kung saan mo dinala yung pondo, hindi ka makasagot. Diba? Alam niya yan, mga minamahal, kung saan niya dinala. Hindi niya lang talagang kayang sagutin kasi hindi niya kayang i-emerge, i-evaluate kung paano niya ginasta yung pera ng taong bayan. So, malinaw mga minamahal na itong ginawa ni Sara Duterte ay pasok sa plunder at malinaw din ito na ebidensya mga minamahal na impeachable offense ito. Grounds for impeachment itong kabulastugang ginawa ni Vice President Sara Duterte. Anyway, mga minamahal, yun po kasi mukhang inabutan na tayo ng 20 minutes. Kailangan ko na pong magpaalam dahil ako ay napakadaldal. So, pengin na lang po ng konting likes, mga minamahal, para makatulong po sa ating algorithm. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.